dito po sa inyong kamalan. Nawa Panginoon Diyos, ihanda niyo po ang puso at isip ng bawat isa sa aming pagsamba namin gagawin, hindi lamang sa panalangin, hindi lamang sa pagpupuri, pati na rin Panginoon ihanda Diyos sa pakikinig din ng inyong mensahe na ito ay aming mapaunin paglabas namin sa tahanan ito, na siya namin magiging gabay at muling pagpapalong espiritual na nagmula po sa inyo. Samahan niyo po kami sa oras na ito at wala po kaming nais itaas sa oras na ito kundi kayo lamang po. At inyong pong presensya ang siyang mauna at gabayan kami nawa ng Banal na Espiritu hanggang sa matapos ang aming pong pagsama. Ito po ay aming dalangin lahat sa pangalan lamang ng Panginoong Jesucristo. Amen. At tuloy-tuloy na natin, no? Magkaya tayo, yung kagaya last week, dikit-dikit lang ang kamao habang inaawit yung God's wonderful people. Bakit si Pastor, parang kawit? Okay, tutok-tutok. Okay. Dikit-dikit lang ang kamao. Awit tayo, beso-beso. Nakita ko talaga sila si Trevor at sila Brother Loren. Palayo pa sila. At ilang beses din silang lockdown doon sa lugar nila. Kaya tinutulong ko Panginoon. Nakasama natin sila. Okay, uwitin natin. God's wonderful people. Ligaya ng buhay nila para mas madali. Ligaya ng buhay. Wala. Sige, uwitin natin. Yan. Patuloy po tayo mag-iingat mga kapatid. Ang panahon naman ngayon, yung mga ubo naman at saka mga sipon. Kaya yung po natin mga kapatiran ay hindi nakasama sa mga abon. Sila Sister Sarvin, meron siyang sipon. Si Bibi, nagpapagaling pa. Kaya po, ipanalangin po natin na patuloy tayo kasi ng resistensya. No? Ang sikreto daw po talaga dyan yung sardinas. Kaya patuloy lang natin ang iligin ang produktong Pilipino para lalo tayong lumakas. Okay, ready na po ba tayo, kapatid? Tagalan po natin ang ating Biblia. Napansin po ninyo, minsan po ay mahaba po yung ating mga preaching. Ito po ay dahil sa nasabit tayo sa salita ng Diyos, di po ba? So, wala pong problema kung tayo ay minsan ay humahaba sapagkat para na rin po tayo nakadalawang mensahe sa bawat linggong nagtitipon po tayo. Okay? So ngayong umaga po ay atin pong muling sasariwain o sabihin na po natin muli pong magbibigay sa atin ng encouragement ang katuruan patungkol po sa pananalangin. Kahit po nagluwag na po tayo sa MGCQ, patuloy pa rin po tayo magpe-pray mga kapatid, lalo na sa gabi. Ipunin ninyo yung inyong pamilya, mag-manalangin kayo. Kami po tuloy-tuloy pa rin po sapagkat kung yan po ang ginamit ng Panginoon para tayo ay itawid sa 2 o 3 buwan na pagsubok, yan pa rin po ay patuloy na kasangkapan ng Panginoon para itong mga susunod mong buwan ay mananaig tayo sa lahat ng pagsubok. Ayan po ba? No? So, hindi po nangangahulog ang MGCQ na maglalay pinto na pwedeng pumasok. Kaya nga kanina pinag-uusapan namin natin Melvin, yung swine flu na yan, no? At lalo na siyempre, yung mga pinangangambahan ng iba, pagpasokan na ng mga bata, kung talagang online o face-to-face,
po tapos yung chapter ng buhay natin pagdating sa pagsubok na ito. So, tuloy-tuloy lang po yung ating pananalangin. Amen po ba? Okay, so muli po, marami akong talatang gustong dalhin sa inyo. Pero ang aking pong pagtutuunan ng pansin ay ang aklat ng Mateo at saka dalawang bahagi sa aklat ng Lucas. So, una po na natin buksan ay sa aklat ng Mateo chapter 6. Mateo chapter 6, pagkatapos po ay lilipat po tayo sa aklat ng Lucas, kabanata 11, na maya-maya po ay papasahin natin. At yung panghuling kabanata ay sa kabanata 18. So ang ating pong topic po ngayon at ang mensahe natin, keep on praying. Amen? Keep on praying. So buksan po natin sa Matthew chapter 6. Babasahin ko po mula sa verse 5 hanggang sa verse 10. Verse 5 hanggang sa verse 13. Verse 5 hanggang verse 13. So kung niyo pong nakita ay basahin po natin ang salita ng mga kapatid. Tayo po tumayo bilang pagbibigay po ng galang sa salita ng Diyos. Verse 5, kapag ikaw ay mananalangin, huwag mong tularan ang mga mapagkaibabaw. Ito ay sapagkat gustong-gusto nilang manalangin habang nakatayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita sila ng mga tao. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kayo po sa verse 6. Kapag ikaw ay mananalangin, huwag mong gamitin ang mga walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hentil. Sapagkat sa kanilang palagay ay diringgin sila sa dami ng kanilang salita. Talatang siyam, manalangin kayo sa ganitong paraan. Ama namin na nasa langit, pakabanalin ang pangalan mo. 10. 11. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Huwag mo kaming dalhin sa tukso, sa halip iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kapangyarihan at ang kapangyarihan at ang kalawalatian magpakailanman siya naman. Tayo po sa magaling manalangin. Muli po Panginoon, basbasan po ninyo ang pagmamahagi ng iyong salita. Ang pangarap po ito ay maging pagpapala muli sa amin na muli pong hindi lang inumulat, kundi muli niyo pong palalakasin para kami po ay magkaroon ng pagpapasya na patuloy po kami mananalangin. Sapagkat ang pinakamakapangyarihan sa datang ibinigay niyo po sa amin, kasama na po ang iyong salita ay ang pananalangin. Binabalik po namin ang papuri, Panginoon, sa pangalan ni Cristo Jesus. Amen. Okay, makaw po na po tayong lahat. Sa Luke chapter 11, o aklat ng Lucas, ganito po yung sinabi. Verse 1. Nangyari na si Jesus ay nananalangin sa isang dako. Nang siya ay makatapos, isa sa kanyang mga alagad ang nagsabi, Panginoon, turuan mo kaming manalangin, tulad ng pagturo ni Juan sa kanyang mga alagad.
turuan mo kami manalangin. Teach us to pray. Sa lahat ng mga nakita ng mga alagad, itong mga tagasunod ni Kristo na ginagawa ng Panginoon araw-araw, yung kanyang buhay panalangin ang nakatawag talaga ng pansin. Yung kanyang ginagawang pananalangin ng ating Panginoon sa Kristo ay talagang nakapagbigay ng atensyon sa mga alagad. Kaya nasabi nila ito na, turuan mo nga kaming manalangin, Panginoon. Hindi ito nangangahulugan na hindi sila nananalangin o hindi nagpe-pray yung mga alagad. Sapagkat, alam niyo, ang mga Hudyo, karaniwan na nilang gawin ang mananalangin. Kahit hindi pa silang Christian, yung mga Hudyo ay tinuruan na ng kanilang mga magulang doon sa kanilang gawin ng pananalangin. Nakita ko sa isang komentaryo na ang mga Hudyo ay nananalangin ng 3 beses sa isang araw. Sa umaga, alas 3 ng hapon, at saka sa bandang gabi. Pag-araw naman ng ikapitong araw o yung tinatawag nilang Sabat, nagiging 4 na beses ang kanilang prayer. At kapag yung pinaka-special nilang holiday, yung tawag nito ay Yom Kippur o yung Yearly Day of Atonement, sila ay umaabot pa sa 5 beses na pananalangin. So, hindi po sila nagsabing turuan kami dahil hindi sila nagpe-pray. Kundi nagsabi silang turuan sapagkat gusto nilang tularan, gusto nilang makamtan o maranasan sa buhay nila kung paano ang Diyos sumasagot kay Kristo. Gusto nilang maranasan na ang Panginoon ay sumasagot din sa kanilang panalangin. So nasa panahon din po tayo mga kapatid na alam naman natin, hindi may sasasabi na tayo bilang mga born-again Christian ay marunong nang mag-pray. Nakakapag-pray na tayo. Pero mas maigi mga kapatid, makita natin sa pag-aaral ngayong umaga kung bakit nga ba effective ang prayer. At kung tayo ay naniniwala sa prayer, masiyasat din natin sa ating mga sarili. Kung gano'n kalahaga ang prayer, bakit kung minsan humihinto tayo sa prayer? At bakit kung minsan mauubos yung maghapon, hindi tayo makapaglaan ng kahit ilang sandali para mag-pray? Yun nga lang mga kapatid na nagbukas ka ng TV isang araw, pumindot ka ng Channel 1, Channel 2, Channel 3, Channel 4, walang tao. Tapos nakita mo, tatatlo na lang yung channel, Channel 7, Channel 8, Channel 9. Apektado ka na. Paano yung paborito mong lumilipas ang araw lagi mong napapanood? Apektado ka na. Di ba nararamdaman mo yung panghihinayang na natapos yung maghapon, ano kaya? Babalik pa kaya yung aking pinanonood? Ganon din ang pakiramdam natin o ipinagagawa natin sa Panginoon kapag humihinto tayo sa prayer. Kung yung mga Hudyo ay gawin nila 3, 4, 5, kung ating bang sisiyasatin ng ating sarili, nasaan po tayo sa estado pagdating sa ating buhay panalangin? Ngayong umaga po, may 3 punto akong nais pong i-share sa inyo para muli po natin magiging active, magiging matapat po tayo sa ating pananalangin. Ilang mga bagay po sa mga talatang ating babasahin, ang ating maririnig. So, para po mas malinaw, ipina-type ko sa PowerPoint kung ano-ano po itong mga bagay na ito. So, mga kapatid, hamunin po natin yung ating mga sarili. Kung kayo ay nahinto, 1, 2, 3 araw, muli ngayon ay bumangon tayo. Muli ngayon ay maging matapat po tayo sa prayer. Hindi ko po sinasabi, gawin natin 3 o 4, 5. Mahalaga makita natin, Lord, effective talaga ang prayer. Kaya dapat, hindi ako hihinto pagdating sa pananalangin. Lord, kahit hindi pa tinitinig yung sagot doon sa aking hinihiling sa iyo, tuloy pa rin ako sa pananalangin. O Lord, kahit po dumating na yung sagot sa aking prayer, alam ko, may darating pa akong mga ipag-pray. Kaya tuloy pa din
yung ating pananalangin. Amen? Hindi tayo mawawala ng pangangailangan eh. May bigay yung ngayon, may darating pa din. Kaya kailangan, huwag po tayong ihinto sa ating mga prayer. So ano po itong tatlong to? Pinartner-partner ko po siya sa bawat isang punto, dalawa po yung prinsipyo. So una po, nais ko pong basahin sa verse 7. Binanggit po sa verse 7 sa Matthew chapter 6. Ang sabi, ngunit kapag ikaw ay mananalangin, huwag mong gamitin ang mga walang kabuluhang paulit-ulit. Walang kabuluhang paulit-ulit gaya ng ginagawa ng mga hentil, sapagkat sa kanilang palagay ay diringgin sila sa dami ng kanilang mga salita. Ano po yung una, mga kapatid? Number 1, be sincere and substantial in prayer. Be sincere and substantial in prayer. Sa Tagalog po, maging taos-puso tayo at maging malaman yung ating pananalangin. Ang ibig po sabihin ng salitang substantial ay yung meron po talagang laman. May substance. Meron po talagang makikitang mga magagandang lumabas sa ating bibig sa panalangin na masasabi natin karapat-dapat nating bigkasin o sambitin sa harapan ng Panginoon. Substantial po yun. Yung be sincere, sincero, ang Tagalog po nito ay maging bukal sa loob, maging taos sa puso natin. Bakit po kaya sinabi ditong huwag tayong gagamit ng mga walang kabuluhang paulit-ulit gaya ng ginagawa ng mga hentil? Doon po sa verse 6, may binanggit po doon na yung ibang Hudyo nagpe-pray, maakyat pa raw sila sa taas ng kanilang bahay para makita lang ng mga tao. Gusto lang makita ng mga tao, gusto lang nilang matawag yung pansin ng mga tao. Eh ano yun? Nagpe-pray ba sila para ang tao ang duminig ng sagot nila? O nagpe-pray ba sila para ang Diyos ang duminig ng kanilang prayer? Sa mga Gentiles naman, ang ibig sabihin ng paulit-ulit na salita, ito po ay mayayarin tulad dun sa pangyayari nung sa Lumang Tipan, si Elijah nakipag-paligsahan kung sino ang tunay na Diyos, at ang kalaban niya ay mahigit 400 na propeta ni Baal. So merong propeta ni Baal at mga bulahang propeta pa. So ang kanilang contest doon sa bundok ng Carmel ay mapatunayan kung sino yung tunay na Diyos. So naglagay sila ng dalawang handog. May handog yung mga aaway at may handog din naman si Elijah. So ang sabi ni Elijah, mauna kayong manalangin sa inyong Diyos. Kung sino man ang tunay na Diyos, magpapakawala siya ng isang bolang apoy na tutupukin yung kanilang mga handog. Abay halos maghapong nagpe-pray yung mga propeta ni Baal, pero walang Diyos na dumirinig. To the point na nagbibiro pa si Elijah, lakasan niyo pa. Baka yung Diyos niyo ay nasa paglalakbay, o baka siya ay natutulog, o baka siya ay may ginagawa. Hanggang sa, sabi sa mga talata, hindi lang sila nagsasasayaw, sinusugatan na nila yung kanilang mga sarili para makatawag ng pansin sa kanilang Diyos. Pero lumipas yung napakahabang oras, walang sumagot. Ang tanong doon, ano yung mga prayer nila? Ang ibig sabihin ng mga kapatid, paulit-ulit silang nagpe-pray sa kanilang Diyos, pero walang duminig. So sila yung nagpa-practice na inuulit yung mga salita para yung kanilang Diyos magising o naglalakbay, bumalik, at kung hindi siya napapakinggan ay makatawag ng pansin. Ang tawag po dito sa verse 7, vain repetition. Walang kabuluhang paulit-ulit. Binanggit din sa Acts chapter 19 verse 34. Meron pong pangyayari na yung mga nag-pray kay Diana, isang Diyos-Diyosa na ang pangalan ay Diana.
Halos 2 oras silang nagpe-pray. Sigaw sila ng sigaw sa kanilang Diyos na si Diana. Pero wala din pong nangyari. Ito yung mga 2 halimbawa lamang na talagang palasak na noong panahon na yun, yung practice ng mga Hentil na nananalangin sila ng paulit-ulit. Ito ay para puwersahin nila yung Diyos nila na sumunod sa gusto nila. Yan po yung purpose para hindi lang tawagin yung atensyon ng Diyos nila, kundi ang Diyos ang susunod sa kanila gusto. So ang prayer sa kanila ay pag-uutos sa Diyos sa pamamagitan ng pag-uulit. Para bang may magic, may mystical na power sa gitna nun. Kaya siya ay inuulit. So sa isang notes, Barnes Notes, sabi dito, maging sa Muslim daw, ay meron silang mga expression na inuulit ng 30 beses. Kung minsan daw ay inaabot pa ng 100 beses. Sa mga Hindu, sa mga Catholic, gano'n sila mag-pray, yung paulit-ulit. Okay? Ang prayer na ito, mga kapatid, kaya ito'y tinawag na paimbabaw o paulit-ulit, ito ay dahil ito'y mula lamang sa bibig. Galing lang ito sa bibig, galing lang ito sa isip, at hindi ito galing sa puso. Nakakasanayan ng bibig, nakakabisado ng isip, kaya kaya nilang magpaulit-ulit. Ang tunay na prayer, mga kapatid, na may kabuluhan ay yung prayer na galing sa puso. Hindi po masama mag-pray na mahaba. Hindi po masama. Ang masama po ay yung mag-pray ng walang kabuluhan. Walang kabuluhan paulit-ulit. Na sa paniniwala, mas inuulit ay mas effective. Ito pong model prayer sa verse 9 to 13. Babasahin ko kung asan niyo ako. Tingnan niyo After this manner, therefore, pray ye, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt, and we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and amen. Naka-isang minuto ba ako? Wala ka ba? Okay. Yung model prayer na itinuturo sa atin, model prayer, ibig sabihin, hindi gagayangin eksaktong salita, kundi tutularan natin kung paano yung pagkakasunod at kung ano yung mga nilalaman. Ang dami ng mga nasabi niyang pangangailangan. Makahingi na siya ng proteksyon, pag-iingat, makahingi na siya ng tawad, nasabi niya na yung mga needs, napuri niya ang Panginoon, naluwalhati niya ang Panginoon, 5 hanggang 6 nasabi, wala pang 1 minuto. So, hindi po pinag-uusapan kung kailan mahaba. Ang pinag-uusapan, doon sa prayer mo, ano yung mga nilalaman? Ano yung mga nasabi mo na nabigyan mo ng laman o kabuluhan yung ating mga prayer? May silang siya, no? Si Jesus nga, nag-pray siya ng 3 beses sa Gethsemane. Pero kalooban pa rin ang Panginoon ang hinihingi niya. Hindi siya nag-pray para ang Diyos ang sumunod sa kanya. Lord, ito po yung gusto ko. Sabi niyo kasi pagka-prayer, sasagutin niyo yung prayer, ito yung gusto ko. So hindi nag-pray si Jesus na ito yung gusto niya. Ang sabi niya, Lord, kung maaari, subalit, kalooban mo ang siyang masunod. Amen? Si Paul, si Pablo, nung siya ay magkaroon ng sakit, yung tinig sa laman, alam niya yung sakit niya, hindi siya nag-pray, Lord, kung ano yung kalooban mo. Tinanggap niya na yun ang kalooban ng Panginoon na magkasakit siya. Pero ang kalooban ng Panginoon sa gitna ng kanyang pagkakasakit, binibigyan siya ng Diyos ng kalakasan para manatili siyang matatag sa kabila ng kanyang sakit. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi sila nagpe-pray para puwersahin ang Panginoon na sumunod sa gusto nila. Tingnan niyo yung Roma 8:26. Buksan natin sa gabi. Romans chapter 8, verse 26.
Mark 8:26. Sa gayong paraan, ang Espiritu rin ay tumutulong sa ating mga kahinaan sapagkat hindi natin alam kung ano ang kinakailangan nating ipanalangin. Subalit ang Espiritu mismo ang siyang namamagitan para sa atin na may pagdaing na hindi kayang ipahayag ng salita. With groanings which cannot be uttered. Sabi ni Paul, pag ang Espiritu ang gumagabay sa ating panalangin, kung minsan, hindi natin alam kung ano yung sasabihin natin. Ang naririnig na lang sa atin ng Diyos ay yung nailalabas natin yung ating puso, hindi natin makapa kung ano yung tamang salita. Marahil wala ka nang magawa, kundi umiiyak ka na lang, na hindi mo na masabi kung ano yung gusto mong sabihin kasi nadala ka na ng kalooban mo ng pagiging taus-pusong pananalangin na isasabi mo na sa Diyos kung ano yung bigatin mo. Di ba pag tayo nananalangin, talagang ando doon yung sobrang bigat ng ating puso. Hindi na tayo makahagilap ng tamang salita. Umiiyak na lang tayo. Yung bumubulog na lang tayo sa Panginoon na alam natin na kahit hindi natin masambit, naintindihan ng Diyos, nababasa ng Diyos kung ano yung kahulugan ng ating mga luha. Amen? Di ba? So, hindi ito nakukuha sa dami ng salita. Ang importante, makita ng Diyos sa puso natin, yung sinasambit natin sa prayer ay sincere and substantial. Amen? Be sincere and be substantial. Kahit yan ay maiksi, kung yan ay punong-puno ng laman, yan ay magiging mabiyaya sa iyo sa panalangin. Kung yan naman ay mahaba, subalit walang kabuluhan, hindi rin ito magiging biyaya para sa iyo. Kaya mga kapatid, ang importante, mahaba man o maiksi, ang makita ng Diyos yung kataus-puso namin pananalangin at yung pagiging malaman, makabuluhan ng ating mga sinasambit sa panalangin. Amen? So, be sincere and substantial in prayer. Number 2, be secret and specific in prayer. Be secret and specific in prayer. Sabi po doon sa Matthew chapter 6, verse 6, ang sabi doon, kung ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. At ang Diyos na nakakita ng iyong puso ay gagantimpalaan ka ng labasan. O seek ka openly. Nag-pray ka ng secret, sasagutin ng Diyos in the open. Kasi gusto ng Diyos may pakita sa tao na bilang anak niya, sinasagot niya yung prayer mo. Amen? Diba? Sa kwarto, sa silid. Di natin kailangan gayahin sila na nakikita tayo sa labas. Kasi yan ang ugali ng mga Pariseo eh. Yung, ay, ang galing naman yan, napaka-religyoso naman yan. Marami nga ngayon, makikita mo sa simbahan, di ba? Kahit wala sa oras ng taksampan, nandun doon. Makita sa bus, talagang hawak-hawak pa nila yung mga rosary, kung ano-ano. Pero ang katotohanan, mga kapatid, hindi naman bukas sa loob ng prayer. Tayo, pag nag-pray tayo, meron dapat particular place. Umahanap ka ng lugar kung saan alam mo, makakapanalangin ka sa Diyos ng lihim at ang Diyos gagantimpalaan ka niya ng bukas. Ngayon, pangalawa, hindi lang particular place, meron ka dapat particular time. Specific time. Yung oras na yun yung sinusunod mo. Ang mga Hudyo, may tinatawag silang prayer book. Ang tawag dito sa prayer book na to ay Sidur. At yun ay merong yung nakasulat na fix ng pagkakasunod ng araw-araw nilang prayer. Sa umaga, nagre-recite sila ng verse sa Deuteronomy, sa Lumatipan. Pagkod nila yung verse mula verse 4 to 7. Tapos magpe-pray sila ng konting prayer na pagbabasbas. Pagdating naman ng alas 3 ng hapon, ang prayer naman nila, yung basbasan yung kanilang ginagawa.
Pagdating ng gabi, gayon ulit, magpo-quote sila ng verse, tapos magpe-pray sila. Ang tawag dito ay Shema at Tefillah. Nung naging Christian itong mga Hudyo, ang naging pattern nila ng prayer, sinunod na lang nila yung oras. Yung oras pinanatili nila, pero yung ritual, yung merong fixed na book, inalis na nila yung book. So, meron dito sa Acts chapter 3 na si Pedro nag-pray ng alas 3 ng hapon. Now, 9 hour. Yun yung nangusap ang Diyos sa kanya, nagkaroon ng vision. So, yung mga Hudyo, yung kanilang naging practice, sinunod pa rin yung oras. So, mga kapatid, dapat meron tayong oras. Si Haring David, nagpe-pray siya morning, noon, and evening. 3 times a day. Si Daniel, ganun din. Bubuksan niya yung bintana, tapos nakaharap siya doon sa dakong Jerusalem, magpe-pray siya gaya ng kanyang nakasanayan na. Ang ibig sabihin, kapatid, magiging habit natin yung prayer. Minsan, kaya hindi effective yung prayer natin, nagbe-base tayo kung may needs tayo. Pag wala tayong needs, wala tayong set time. Kapatid, hindi po ganon. May needs ka man o wala, meron dapat tayong set time mag-pray. Bakit? Hindi lang naman tayo ang may needs. May needs din yung ating kapatid sa Panginoon. Kung wala kang ipagpe-pray sa sarili mo, ipag-pray mo yung kapatid ko sa Panginoon. Meron ka pa rin ipagpe-pray. Di po ba? Amen? Basta wala kang ipagpe-pray eh. Meron pa rin. Ipag-pray mo yung mahal mo sa buhay. Isang araw, makakilala sila sa Panginoon. So, meron tayong set time. At yung pag-habit mo, para ka na rin nagtatrabaho, na kailangan alas 8, nasa trabaho ka na, bawal na rin. Kung may habit ka na ganoon, uwi ka sa bahay, may set time ang trabaho, may set time din ang prayer natin. Okay? Amen? Pangatlo, hindi lang po yun. Dapat nagpe-pray tayo sa bawat sitwasyon. Particular place, particular time, particular situation. Alam niyo ba ang ating Panginoon? Hindi siya nananalangin gaya ng tradisyon nila na morning, noon, evening, araw-araw, gano'n lang, hindi siya magiging 4, magiging 5. Unique o kakaiba ang prayer ni Jesus Christ. Kasi meron po siyang kakaibang kaugnayan sa Diyos Ama. Kaya iba ang prayer niya. Kaya nung makita ito ng mga alagad, nakatawag talaga ng pansin, Lord, iba kang mag-pray. Iba ang iyong buhay panalangin. Iba ang pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Turuan mo akong mag-pray. Sa likod ng mga kapatirang pinagpapala, tanungin mo sila anong sikreto, hindi sila sasagot, magaling ako eh. Maganda ang trabaho ko. Maganda isagot mo sa kanila, nananalangin kasi ako. Amen? Lahat ng nararanasan ko sa buhay ko ngayon ay bunga ng aking pananalangin sa Panginoon. Kaya ano yung mga sitwasyon nito? Ano yung Book of Luke? Ito yung pinakamaraming record ng prayer ni Jesus Christ. Kaya nga, minsan tinatawag ang Lucas na Gospel of Prayer. Okay? Pagbusan natin sa Luke. O kahit hindi na. Napakita ko na lang dito. Nag-pray siya nung pagkatapos niyang mabautismuhan. Nag-pray siya. Sabi sa Luke chapter 3, nung siya ay mabautismuhan, nag-pray siya, tapos dumating yung spirit na parang kalapati. Pangalawa, nag-pray siya sa isang bundok pagkatapos niyang mangaral. Makikita natin ito sa Matthew 14. Nag-pray siya sa bundok ulit nung magpaalam siya sandali sa kanyang mga alagad. Makikita natin ito sa Mark chapter 6. Nag-pray siya sa umaga-umaga, Mark 1:35. Bago siya gumawa, nag-pray siya ng maaga, mga madaling araw yan. Nag-pray siya sa ilang, sa disyerto, pagkatapos siyang mapagaling ang isang meron ketong, yan sa Luke 5. Nag-pray siya sa burol, buong gabi, bago niya pinili yung 12 apostol. Nasa Luke chapter 6 yun. Nag-pray siyang mag-isa pagkatapos tinanong niya yung kanyang mga alagad, ano ang sabi ng mga tao patungkol sa akin? Sino ako? Nasa Luke yun. Chapter 9. Another verse.
Luke chapter 9:29. Nag-pray siya sa mountain, sa bundok. Sa Matthew chapter 11, pinasalamatan niya yung kanyang mga disipulo, ang Panginoon, kasi yung mga disipulo niya nakagawa ng mga dakilang gawa. Salamat sa Panginoon na katabi of isa pa, ulitin natin. Nag-pray siya ng baptism, Luke chapter 3 verse 21. Nag-pray siya sa bundok pagkatapos niya mangaral. Nag-pray siya sa bundok pagkatapos niya magpaalam sa mga disipulo. Madaling araw, sa wilderness pagkatapos pagilingin yung mga may ketong. Nag-pray siya sa burol. Tinapay, nakakainin ng 5,000 lalaki pa lang. Alagad ko ngayon, kundi dun sa mga sasampalataya pa. Sino yun? Tawa niya si Kristo ng 3 beses. Sabi niya, matutumba ka pero hindi ka babagsak. Makakabangon ka. Yan. Kaya si Peter, kaya hindi siya talaga tuloy yung natalo. Dahil sa prayer ni Jesus Christ. Nag-pray siya sa cross. Pinag-pray niya yung kanyang sarili sa Panginoon. Panginoon, inihahabili ko ang aking Espiritu sa iyo. Pinag-pray niya yung pagdating ng Holy Spirit sa John chapter 14. Pinag-pray niya ngayon. Alam niyo ba na kahit yung salitang Amen sa prayer, sabi sa Revelation, si Jesus Christ ay tinatawag na Amen. Pero kung dinagdag dyan yung last word ng sa Malakay ay curse, sumpa. Pero yung last word ng New Testament sa Revelation ay Amen. So lahat yun, related pa rin sa prayer. Ano nakita natin? Sa bawat sitwasyong kakaharapin ng Panginoon, mapatao man, pagsubok man, o mga gagawin niya, lahat yun, pinagpe-pray niya, bago niya gawin, sa gitna ng kanyang ginagawa, maging pagkatapos ng kanyang ginagawa. Kung si Kristo na Diyos na nagkatawang tao na nanalangin ng ganun, mga kapatid, hamunin din nyo natin ang ating mga sarili na manalangin tayo sa kahit anong sitwasyon ng ating buhay. Amen po ba? Amen. Ganda po ano? So we pray in a particular place, in a particular time, and in a particular situation. Pangalawa, pang-apat, alam niyo bakit siya nagpe-pray? May particular reason. May particular na reason kung bakit siya nagpe-pray. Una, gusto niyang makipag-commune. Ano yung commune? Pag nag-uusap kami ni Mrs. Minsan, wala naman kami masyado pinag-usapan. Pag nag-uusap kami ng anak ko, minsan, pag-usap lang kami ng mga simple topic. Pero yung blessing na nakakausap kami, kaya hindi kaya ipagpalit. Commune. Ang commune sa Panginoon ay katubas ng salitang communicate. Parang kang may cellphone. Naiisip mo, sige, ganito, text ko nga, kumustahin ko nga siya. Kahit letter lang yung mababasa mo, although advanced na ngayon, may video call na, sa'yo, kontento ka na nakakapag-communicate ka doon sa friend mo sa FB, kaya nagiging siya, mutual friend mo kasi nakakapagpagitan kayo. Yung salita lang niya, kahit emoji, malaking bagay na sa iyo. Si Jesus Christ nagpe-pray, hindi dahil lagi siyang may kailangan. He wants to communicate
with God the Father. Bakit ako magpe-pray? Pastor, okay naman yung buhay ko. Just pray to communicate whether okay o hindi ang buhay mo. Amen? Communicate. Makipag-communicate tayo. Naramdaman natin yung kasabikan sa pagtitipon. Sa 3 buwan, walang communication, di ba? O kahit may text, iba pa rin yung face-to-face. Iba pa rin yung nakikita nyo bawat isa. Nagkakangintihan tayo. Nakikita nyo yung bihis, kapatid, yung biyahe. Hindi kaya ipagpalit yun ng text lang. How much more kung nagbabasa ka lang ng Bible pero hindi mo kinakausap ang Panginoon. Iba pa rin yung communication. Jesus Christ prayed kasi ang reason niya, He wants to communicate. Pangalawa, He prayed to submit. Okay? Ang prayer kasi, hinihingi mo yung nais mo, pero sinasabi mo, Lord, kung ano po yung kalooban nyo, siya po yung matupad. Huwag sasamaan loob natin kung ang prayer natin, iba yung nag-isagot. Kasi alam ng Diyos kung ano yung mas makabubuti sa atin. At saka may sinabi doon sa Matthew 6, verse 7, hanggang 8, no? Yung alam na ng Diyos ang kailangan mo bago ka pa manananan. Diba? Okay? Minsan di mo alam yung kailangan mo eh. Iisip ka, di ba? Para kang pupunta ng palengke, wala kang lista. Ano nga ba, bibili ko? Dahil ba tuloy ang mabili ko? Nung maalala mo na sa bahay, ako, wala na yung pera mo. Kaya dapat naglilista. Sa prayer, dahil pag-pray mo lahat, meron kang nakalimutan. So, ipag-pray mo. Nagkaroon ako ng portion sa FB na gusto ko ipinopost din mga answered prayer natin. Prayer items sa kayo, answered prayer. Huwag niyo pong isasantabi yun, post niyo yun. Kahit yung capital letter niyo pa. Napatan niyo ng verse. Lord, salamat po sa blessing na ito. Tunay na ikaw ay sumasagot sa panalangin. No? Hindi ko naman minimension yung pangalan eh. Pero alam ng Panginoon kung para kanino yung mga sagot niya sa prayer. Kaya kahapon, 3 yung maayos sa sasakyan. Dahil may dumating na biyaya. Pero siyempre, sabi ko, mas lalo maganda yun kung mapapalitan ng dalawang bagong gulong yung tikod at saka ayos yung bubong para hindi tumatagas yung tubig ulan. Pag yan ay summer, mainit. Pagka naman tag-ulan, maulan din ang loob ng sasakyan. Pumapatak na naman ang ulan sa loob ng entry. Yan yung katayan. Pero napaayos na yung bintana. Hindi nasasakit ang ulo ni Aril County. Yung flies, para umakit yung salamin. Ngayon, okay na. Push button. Pindot. Gusto ko parang i-workout na remote control. Baka bukas makalawa, remote control na yan. Pindutin na lang ni Aril dito at remote control pag sundo ng tabang. Pag ugulan kayo, walang driver. Yung pala ang driver ng dito. Kung kaya. Kung kaya. 1997 model yun eh. Mas maganda pa kay Abir. Pero salamat sa Panginoon, patuloy niya inaayos. Hindi lang po yun. He prayed to thank and to praise. Nagpapasalamat siya at nagpupuri. Lord, mananalangin ako kasi gusto ko na magpasalamat. Gusto ko na magpasalamat na healthy pa rin kami. Walang nagka-COVID sa pamilya ko. Yung provision ninyo, yung trabaho ko, salamat, tuloy-tuloy ang biyaya. Then gusto ko lang magpasalamat at magpuri sa kanyang kabutihan. Salamat po dahil sa kabila ng 3 buwan, ito, malusog pa rin kami, maganda pa rin, sexy pa din. Nakakain pa din, amoy sardinas pa rin. Magandang mga biyaya. Lord, kahit iba ang lasa ng bigas na binigay sa amin, pero salamat kasi may bigas. Dahil dugtong yung budget. Amen. Purihin ang Panginoon. So yan yung mga particulars. Hindi pa yun. He prayed specifically, ang prayer niya ay may particular supplication. Particular supplication. Ano itong particular supplication? Nandun na po sa Matthew 6. Pinuri niya ang Panginoon. Ano yung pinakakilala doon? Give us this day
our daily needs. Nakita niyo ba kung ano kinatunayan ng COVID? Walang papasok sa iyong pera, yung regular na kita. Ano magiging prayer mo? Lord, sana makatawid kami ngayong araw na ito. Kinabukasan, Lord, salamat, nakatawid kami sa araw na ito. May pagkakataon siguro, kailangan nyo na magdalawang beses kumain. Mapagad kung nakakatatlo. Kami mga kapatid, meron pagkakataon, 2 beses lang. Kasi yun lang yung kaya. Pero kinabukasan naman, makakatawid. Maaaring sardinas na 2 magkasunod na araw, pero kinabukasan, may manok naman. At susunod, may baboy naman. Makabili ng baka sa dinata. 14. Maraming pagpapala. Kaya natuto din kami mag-pray. Lord, hindi naman lahat sa atin may perang pang-1 month. Meron pang-1 week. Marami sa atin pang daily. At doon natin mapapatunayan na ang Diyos nagpo-provide daily. So ito daily, weekly sa iyo, or monthly, salamat kasi nagpo-provide. Sabi ko nga sa isang post na nire-post ko, yung mga kilalang kumpanya, nagsara, yung Rolex, tumigil sa paggawa, yung Victoria's Secret, karoon ng naapektuhan yung negosyo, yung Hermes bag, yung Starbucks, may mga outlet na nagsara, mga fresh, mga kilala na yan, ha? Pero yung mga simple-simple, mga tinda-tinda online, ang nagay, tuloy pa rin. Yung mga malilit na pabrika na pinagtatrabuhan natin, umikot pa rin. Di ba? Yung malalaki, kasi ang Panginoon kayang hawakan, basta nandoon yung kayang anak. Amen. Amen. So pray specifically and pray secretly. Ano po yung una? Pray sincerely and substantially. Pangalawa, pray secretly and specifically. Pangatlo, pray steadfastly. Pray steadfastly and sustain in prayer. Pray steadfastly and sustaining in prayer. Dalhin ko kayo mga kapatid sa Luke chapter 11. Luke chapter 11. 5 to 10. Luke chapter 11 verse 5 to 10. Verse 5. At sinabi niya sa kanila, sino sa inyo ang may kaibigan at pupuntahan siya sa hating gabi at sasabihin sa kanya, kaibigan, pahirongin mo ako ng 3 tinapay. Yung 3 tinapay na to, malalaki yun. Mga malalaki. Sapagkat siya ay kaibigan ko na sa kanyang paglalakbay, dumating sa akin, wala akong maiahin sa kanya. Siya na nasa loob ay sasagot at sasabihin, huwag mo akong gambalahin, nakapilit na ang pinto, at kami ng aming mga anak ay natutulog na. Hindi na ako makakabangon upang magbigay sa iyo. Sinasabi ko sa iyo, bagamat siya ay babangon at magbibigay sa kanya, dahil siya ay kaibigan niya, siya ay babangon at ibibigay sa kanya ang anumang kailangan niya. Ito ay dahil sa kanyang panimulit. Ayon doon sa parable na yun, ikinumpara ni Jesus yung prayer tulad ng isang nangangailangan. Kahit sarado na yung pinto, binuksan pa rin ng kanyang kaibigan. Anong naging dahilan? Kasi namilit, nagpursige. Hindi sumuko yung kaibigan dahil unang-una kaibigan niya. Bilang kaibigan at dahil sa kanyang pamimili ay naabala. Ano niya yung bahay kasi noon? Pag natulog na sila, kung ano yung sala, doon na rin ang kwarto. Lalo sa mga mahihirap lang. So matutulog sila lagi dito sa kabila, yung babae naman sa kabila, nasa gitna yung mga anak. Kaya pag bumangon sila, pwedeng magising yung mga bata. Ganon ang sitwasyon na hindi yung kwarto na pwede kang bumangon, hindi magigising yung mga bata. So alam niya magigising yung kanyang sambayan. Ang naging motibo lang kaya niya tinulungan ay dahil sa
pagpipilit. Ang prayer ay hindi pagpipilit ng gusto mo, kundi patuloy kang nagpupursige hanggang sa dumating yung sagot sa panalangin. Huwag tayo susuko. Huwag tayo susuko kahit ilang araw na natin yung ipinapanalangin. Naniniwala ako, si Abraham ay naghintay ng 15 years, 10 years plus 15 years para matupad yung pangako ng Diyos sa kanya, bibigyan siya ng anak. Ganun katagal. Pero nagkaroon ng anak si Sarah. Pinangakuan ng Diyos eh. Ipinanalangin. Yung pagpupursige natin na manalangin, kahit abutin pa yun ng 40 days, years, months, or weeks, kapag ikaw ay alam mo sa sarili mo na ito ay magiging kalooban ng Diyos at sasagutin ng Diyos, kung may mas magandang plano ang Diyos, hindi mo siya titigilan. Ikaw ay magpupursige. Kung minsan, sa pagpupursige mo, mababago ang spirito ng iyong prayer, nabubuo yung iyong faith sa Panginoon. Hindi dapat na may trust na tumatagal na walang sagot, ay titigil na tayo. Malay mo, abot kamay mo na lang pala yung sagot sa kakakatumigil. Hindi ipinagkaloob yung ating mga panalangin. Kaya panalangin tayo hanggang sa dumating yung kasagutan ng Panginoon. Meron pa po sinabi dito sa Luke 18. Luke 18. Verse 1 to 8. Okay? verse 1 to 8. Nagsabi si Jesus ng isang talinghaga sa kanila upang ipabatid sa kanila na kinakailangang manalangin lagi at huwag manghina. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom. Hindi siya natatakot sa Diyos. Hindi niya iginagalang ang tao. Sa lungsod na yon ay may isang balo na laging nagpupunta sa kanya. Sinasabi nito, ipaghintin mo ako sa aking kalaban. Sa ilang panahon, ang hukom ay umayaw. Sa bandang huli, sinabi niya sa kanyang sarili, hindi ko kinatatakutan ng Diyos at wala akong ginagalang na tao. Ngunit ipaghihiganti ko ang balong ito. Kung hindi, papaguri niya ako sa kanyang patuloy na pagpalito. Sinabi ng Panginoon, tingnan ninyo kung anong sinabi ng di makakaroon ng hukom. Hindi ba ipaghihiganti ng Diyos ang kanyang mga pinili na gumaraling sa kanya araw at gabi? Hindi ba siya magpapasensya ng lubos sa kanila? Sinasabi ko sa inyo, agad niya silang ipaghihiganti, magkagayon may pagdating ng anak ng tao, makasumpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Linawin ko lang mga kapatid. Hindi ko sinabing kailangan maraming salita na paulit-ulit. Ang punto po dito ay yung pursigido ka kasi yung niyang naguudyok sa puso mo. Pinupursige mo yung panalangin hindi dahil kinukulit mo ang Diyos, hindi dahil kinuulit-ulit mo yung salita, kundi may pakita mo sa Panginoon na hindi ka sumusuko. Ang puso mo, ang saloobin mo, ang kalooban mo ay hindi sumusuko sa paghahangad na ikaw ay katagpuin ng Diyos sa iyong pinapanalangin. Kaya sabi sa verse 1, manalangin ka ng patuloy at huwag kang maghihina. Huwag kang mapagod sa panalangin. Mapagod na tayo sa trabaho, pero huwag tayo mapagod sa panalangin dahil hindi kailanman kamapaguran ang Diyos natin. Amen? Be sincere and substantial in prayer. Be specific and secret in prayer. Be steadfast and sustaining in prayer. Sabi po sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Sabi sa Romans 12:12, last part, continue instant in prayer. Sa Colossians 4:2, continue in prayer. So maging si Pablo man sa kanyang tatlong panulat sa church ng Colosas, ng Thessalonica, at ng Roma, ito'y mga matatag na church, sabi niya, continue in prayer. Ang napansin ko mga kapatid, sa chapter 5 ng Thessalonians, bago niya sinabi yung prayer,
pray without ceasing. Sa taas nun, sabi niya, rejoice evermore. Tapos nun, give thanks. In everything, give thanks. Sabi sa Romans 12 naman, rejoice din. Be joyful. Maging masaya. Sa 12. Maging patient. Sabi sa Colossians 4:2, magmasid. Maging watchful. So, ito yung ugali ng isang prayer na nananatili. Why we keep on praying? At ano ang bunga kapag tayo nagpapatuloy sa prayer? We will become joyful. Masaya ka sa buhay mo. Nananalangin ka araw-araw, mararamdaman mo sarili puno-puno ka ng galak. Mararamdaman mo rin na ikaw ay puno-puno ng pasensya, activities. Makikita mo rin na ikaw ay puno-puno ng pasasalamat. At maganda, habang nagpe-pray ka patuloy, magiging mapagmasid ka. Mamasdan mo, o obserbahan mo, titignan mo kung ano ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Kaakibat talaga ng nagpapatuloy sa panalangin, may ginagawa ang Diyos na pagkilos. Pinupuno niya tayo ng galak, ng activities, pagpapasalamat. Kaya nga sabi sa Ephesians 6:18, praying always with all prayer and supplication. Magiging magiging striving tayo. Hindi tayo susuko. Magpe-pray tayo para sa mga kapatid, magpe-pray tayo sa mga leaders ng church, magpe-pray ang iyong pastor. Alam niyo mga kapatid, para ka tayong sundalo gaya ng last week. Magiging prayer warriors tayo. Mga mananampalatayang nakikipaglaban sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Yan po gusto ng Diyos. Keep on praying. Tapusin ko po sa isang pangyayari, sa isang salaysay at pagkatapos po ng lang tayo. Meron po isang kabiyak na labis ang kanyang paghihirap ng kalooban sa kanyang naging asawa dahil lahat na ng halos ng bisyo ay nasa kanya. Lagi siyang nilutusan, tagabili, ng alak, ng sigarilyo, sugal. Kapag hindi siya sinusunod, kung hindi siya pinupuluan, siya'y sinisigawan. Takot. Matagal na panahon, ganito umiikot ang buhay ng babae. Kung paano niya ito natagalan sa feeling ng kanyang asawa, ito ay dahil patuloy siyang nananalangin na sana isang araw magbago yung kanyang asawa at baguhin siya ng Diyos. Isang araw nagpasya yung kanyang asawa na magtatrabaho sa kanilang probinsya. Ilang araw yung lumipas, naging isang linggo, naging isang buwan. Hindi naman sinabi ng kanyang asawa na magtatagal siya ng gano'n. Kaya nagkaroon siya ng pag-aalala. Ni walang balita, ni walang komunikasyon man lamang. Gabi-gabi, patuloy pa rin pinapanalangin na ingatan ng Diyos yung kanyang asawa. Hanggang isang araw, halos lampas ng isang buwan, bigla na lang umuwi yung kanyang asawa. Sa pagkahalong tuwa na siya'y ligtas, pero meron din lungkot sapagkat niisip niya na babalik na naman sa dati yung kanyang buhay. Araw-araw maglalasing, utos dito, sigaw dito, lahat ng kanyang bisyo, nagiging bahagi na naman siya. Ganun naman, nangiba po yung tuwa na siya'y buhay. Pero nagtaka siya kinabukasan. Umalis yung kanyang asawa, halos gabi na umuwi. Hindi naman siya lasing. Lalong hindi niya ito naamoy na pumitit man lang ng sigarilyo o kahit amoy man ng alak. Nakaramdaman siya ng kaluwagan, bagamat nagtataka siya. Nag-iisip kung saan siya pumunta. Kinabukasan, muli na naman umalis yung asawa niya, ganun, ginabi na naman na uwi. Halos isang linggo, gano'n yung ginagawa ng kanyang asawa. Binalak na niyang tanungin, subalit nag-aalala siya na baka magalit kapag ginaan niya ito sa ganitong pagtatanong o pagdududa. Ang ginawa na lang niya ay muli na naman siya
ipinanalangin. Isang linggo, pero nang naging gawin ng asawa niya, alis na umaga, pauwi ng gabi. Nang maling araw, hindi siya umalis. Kinausap ng masinsinan yung babae na kanyang asawa. Sabi ng lalaki, may pagkakataon siya. Nung ako'y nagtrabaho sa probinsya, nalasing ako isang gabi. Hindi ko na malaya na malayo na yung nalalakad ko. At nagkaroon ako ng isang aksidente na nawalan ako ng malay. Nagising na lang ako sa isang bahay at inaasikaso ng isang maamong lalaki. Inalagaan niya ako hanggang sa tinudyo ako lumakas. Ang nakatagpo sa akin ay isang pastor. Nakapalagayang loob ko siya at nagawa ko ikwento ang buhay ko araw-araw sa piling mo kung paano kita pinahirapan. May bahagi ko rin yung buhay ko sa lahat ng klase ng bisyo. Alam mo, nung binahagi ng pastor yung buhay niya bago siya nakakilala sa Panginoon, pareho kami. Ganon din ang buhay niya dati at ganon din yung kanyang pinararanas sa kanyang kabiyak na babae nung wala pa siya sa Panginoon at nabubuhay sa kasalanan. Ibinahagi niya sa akin ang Biblia ito na ngayon ay hawak. Binabasahan niya ako, binabahaginan ng sakripisyo ni Kristo sa mga makasalanan. Alam mo, ang salita ng Diyos, yung pagtotoo niya ang naging dahilan upang magsisi ako. Pero ramdam ko na noon na iniisip ko na ikaw ay laging nakaluhod at nananalangin para sa akin. Nagbago na ako ngayon. Iiwanan ko na ang dating buhay. Alam mo ba, kaya ako umalis dahil gusto kong makahanap ng tamang panambahan ng tulad ng sa pastor na ito. Nakatagpo naman ako. Ilang araw akong bumabalik upang magpaturo doon sa pastor dahil sobra akong nauhaw. Kahit may kalayuan, nilalakad ko makarating lamang doon. Nais kitang isama sa darating na linggo upang maging simula ito ng pagbabago natin, paglapit sa Panginoon. Salamat sa pagtitiis mo, pagmamahal mo sa akin, at di mo ko isinuko sa panalangin. Tinunin ng Diyos ang iyong panalangin. Kaya mga kapatid, keep on praying. Miracle happens when we keep on praying. Be sincere, be substantial, be secret, be specific, be steadfast, patuloy lang, be sustaining, kaya mo patuloy kang palakasin. You will be sustained by joy, by thankful heart, mapagpasalamat na puso, magiging mapagmasid ka, isusustain tayo, palalakasin tayo. Pray. If we stop o uminto tayo sa prayer, let us continue to pray. May needs man o wala, may pagsubok man o wala, in good times or in bad times, in season or out of season, just keep on praying. Tayo ba'y tumayo? Tayo mo na lang. Dakila namin Diyos ang po Ama, kami po ay napupuli Panginoon ngayong umaga sa inyong salita at nawa. Muli po ay kami po ay inyong hinamon sa inyong mga salita at nais ko po galing po sa isang invitasyon ng umaga nito upang kami po ay umulong sa iyo at sa inyong pag-uusap sa amin. Kami po ay hihingi ng